Bago tayo dumako sa ating pong banal na hapunan, mayroon magbulay-bulay tayo, maikli lamang, I hope maikli lang, dito sa very familiar verse sa Bible. Although I will be concentrating in verse 6, this is a very familiar verse. We will be reading verses 1 to 6 of John chapter 14. Juan, Kapitulo 14, una hanggang 6, babasahin natin, magko-concentrate lang ako sa talatang 6. Basahin po natin sa ang Biblia, huwag mabagabag ang inyong mga puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kung hindi gayoy, sasabihin ko sa inyo na ako'y paparoon upang ipanghanda ko ang lugar para sa inyo. At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking pupuntahan. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Verse 6. Sinabi niya sa kanya, ako ang daan. At ang katotohanan at ang buhay, sino man ay hindi makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ito po ang salita ng Panginoon. At nais kong pamagatan ang ating pag-aaral na as simple as, I am the way. Yan ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Isa sa mga intriguing movies na napanood ko maraming taon na nakakaraan at medyo luma na rin ang pelikulang yan. Yung pelikula ni Kevin Costner, siguro yung mga kabataan dito, hindi nyo na siya masyadong kilala, no? Mga sikat na artista yan noong mga 80s, si Kevin Costner. Yung kanyang pelikula na No Way Out. Ito ay patungkol sa isang lieutenant navy na nag-imbestiga ng isang murder. But in the process ng kanyang investigasyon, siya ang naging suspect doon sa pagpatay. And in such situation, baka matindi, no? Sa pagkakaalala ko doon sa pelikulang yan, apparently, he had no way out. Mukhang wala na siyang lulusutan doon sa kanyang kalalagayan. Now, I will not go to the details of the movie, hindi naman yan ang ating paksa. But speaking of no way out, in a spiritual side, we too are in that kind of situations. Ganon din tayo. No? No way out din. Ang ating pagiging makasalanan, sa kanyang likas nito, ay siyang magdadala sa atin sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Doon sa lugar na kung saan ay ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit ng lubos. And actually, there is no way out for us. Walang paraan para tayo makaalis doon sa lugar na yon. And there is no way out for us, or there is no way, for us to go to other way, and that way is to heaven. There is no way whatsoever to get out of our situation for as far as human means is concerned. Ngunit nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat siya mismo ang gumawa ng paraan para makalabas tayo, makalabas tayo sa isang sitwasyon na hindi na natin matatakasan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus at siya ang naging daan. He is the way. He is the way to get out of that way na wala nang wala nang malulusutan pa. He is the way to heaven. Now, in verses 1 to 5, binasa na rin lang naman natin, sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostol, sabi niya, sa tahanan ng aking Ama ay maraming mga rooms. So, sa English, sa ibang translation ay mansions, no? Alam niyo, without explaining it theologically, gusto ko lang sabihin na I am so happy. And para sa akin, it is one of the wonderful statement in the Bible that in my Father's house are many rooms, are many mansions. Because the point is, there is an enough place in the Father's house for everybody who have found the way. There is an enough place. Now, isipin mo, siguro, hindi ko alam ang mga sitwasyon ng bawat isa sa atin.
Maaring nahihirapan tayo magkaroon ng sariling bahay, maaring gusto na nating lumipat, mayroong problema sa iyong pangkasalukuyang tinitirhan, o makikita natin may mga Christians even in our time na nahihirapan sa kanilang mga sitwasyon, halos walang matirhan. Pero sabi ng Panginoon, in my Father's house, there are many rooms, there are many mansions. That's a wonderful statement. I'm so happy for that statement. There is enough place in the Father's house for everybody. Maging doon sa mga ordinaryong tao. No? Ordinaryong tao. Mga taong maaaring siguro wala talaga siyang may pagmamalaki sa larangan ng material dito sa mundong ito. Pero there is a place for him in heaven. An enough place for him. That's a wonderful statement. And then he said, after preparing a place for us, pupunta daw si Jesus Christ doon, and he will return, tapos to receive us. Sabi niya, to receive us. So that, verse 3, kung nasaan ako, naroon din kayo. Kung nasaan ako, naroon din kayo. Alam niyo mga kapatid, gusto kong bigyan diin yung salitang yan, sapagkat kung merong dakilang kayamanan sa langit, kaya ito ay walang iba kundi si Jesus. The greatest treasure in heaven is none other than Christ. Kaya minsan, masyadong pinifeed pa rin natin yung ating materialistic heart, di ba? Wow, sa heaven, maganda yung lugar, di ba? Maraming gintong lantay, maraming ganun mga description ng marami. Pero the greatest treasure in heaven is none other than Christ. Kung nasaan ako, naroon kayo. Di ba? That's a wonderful statement. Then, narito si Tomas sa verse 5. No? Biglang nag-back in siya. Sabi niya, Panginoon, we do not know where you're going. How can we know the way? Paano namin malalaman ang daan? Alam niyo, ilang beses na ang Panginoong Kristo nagturo. No? Actually, 3.5 years kasama niya ang kanyang mga alagad. Tinuro niya na yan eh, na mamamatay siya, muli siyang mabubuhay. Tinuro niya na yan eh. Yung katotohanan na siya yung tagapagligtas eh. Yung katotohanan na siya yung Messiah. Yung katotohanan na siya yung tanging paraan para ang isang tao ay tanggapin ng Diyos. 3.5 years, I'm sure. His disciple heard it many times. Pero parang itong si Thomas, parang alam mo yung expression sa English na floating around the space. No? Floating around the space. Naranasan nyo na ba yung ganyan? Yung bang merong tao na may sinasabi kang isang napakagandang bagay, napakahalaga, napaka-glorious na paksa. Pagkatapos, merong isa doon, hindi niya na-pick up. Lahat nakakakuha na. Pagtanong mo sa kanya, ano pinag-uusapan? Meron ganun, di ba? Naranasan niyo ba yan? Hindi ko alam. Iba-iba naman kasi mga experience natin. Marami siyang kung saan-saan napupunta yung utak niya o kaya inaantok siya or kung ano man. Hindi ko rin alam kung anong sitwasyon ni Tomas nung oras na ito. He was confused, perhaps. Perhaps he was listening carefully or he was not listening carefully, and his mind was roaming around, or he was not interested to the subject. Pwedeng ganyan, di ba? Pag hindi interesado doon sa subject, hindi nakafocus yung isip mo. Sana walang ganon ngayon dito, no? Kahit ganon man kasimple itong mga sinasabi ko, sana wala ritong floating around the space. However, gusto kong sabihin mga kapatid, gusto kong magpasalamat din kay Tomas eh. Kasi yung confusion ni Tomas ay naging daan para sabihin ni Jesus ang isang wonderful statement. No? In response doon sa kanyang sinabi, hindi namin alam ang daan. Hindi namin alam kung saan pupunta. Anong sabi ni Jesus? No? Ito, naging malalim na ito sa marka ng bokabularyong Kristiyano. Sabi ni Jesus, I am the way. Ako ang daan. And the message that I want to emphasize is this, as simple as this. Jesus is the exclusive way. So, before we take our Lord's Supper, kung meron kayong makakalimutan sa lahat ng sasabihin ko ngayon,
Huwag niyong kalimutan ng katotohanan ito. Jesus is the exclusive way to God. Now, I have 3 headings. First, let's look at the significance of the way. That's the first one. The Savior as the way. And number 3, the singularity of the way. First, the significance of the way. Now, hindi ko alam kayo, no, pero alam nyo, gusto ko lang sabihin sa inyo mga kapatid, natutunan kong maging mapagpasalamatin, maging sa mga simple at maliliit na bagay. No, hindi ko naman bino-voice out yun, ano? Sa sarili ko lang. Papasalamat ako sa mga simpleng bagay na maaaring parang hindi niya na napapansin, ano? Pero nagpapasalamat ako. Halimbawa lang, nagpapasalamat ako sapagkat doon sa bahay namin, may daan patungo sa palengke, sa 7-Eleven, sa McDonald's, no? May daan patungo sa hospital, may daan patungo sa drugstore, sa food shop, sa dental clinic. Nagpapasalamat ako. Kasi anytime na kailangan ko pumunta ron, makakapunta ako. May daan patungo ron, no? Thankful din ako na minsan naghukay doon sa amin. Nakapansin nyo, di ba, nagkaroon ng hinukay ba naman? Mahigit 2 buwan naghukay dyan doon sa Adelina. At may naglagay ng maliit na parang kahoy na bridge. Kasi ang lalim nun Kakatakot nga pagka dumadaan ka no? si Jun pumunta sa bahay, nakakatakot naman. Naglagay ng maliit na bridge yung mga worker para makatawid ako, makadaan patungo sa gate namin. No? Nagpapasalamat ako dyan. Nagpapasalamat ako sapagkat may skyway. Hindi, totoo lang. Thankful ako sa Diyos dyan sa skyway na yan. Imagine mo yung pupunta ka sa norte, no? Hindi ka nadadaan ng EDSA, babaybay mo, napaka-traffic na EDSA, o kaya naman sa Bonifacio na pasikot-sikot at matraffic din. Pag akyat mo ng Alabang, mga less than 45 minutes yata, andun ka na di ba? Andun ka na sa norte. Ang bilis. Thankful ba kayo doon? Ha? Ako nagpapasalamat ako doon sa mga bagay na yan. Nagpapasalamat ako sapagkat merong daan papasok sa building na ito para makita ko kayo at magkasama-sama tayo. At meron din daan para makalabas sa building na ito para makauwi sa ating mga tahanan. So, sa maliliit na bagay, nagpapasalamat ako at sana ganyan din ng bawat isa sa atin. I don't see a sign here in our building na no way out. Wala naman Wala naman. Walang daan. Ano ba ang halaga ng way? A way connects between 2 points. Di ba? That's the way. Yun ang halaga niya. A way connects between one point to another point. The Bible is very clear that we are occupying a one point. But we need to occupy another point. No? By nature, we occupy the point na makasalanan tayo, nasa ilalim tayo ng puot ng Diyos, rebelde tayo sa Diyos, at ang Diyos ay laban sa atin, hostile sa atin. Pinanganak tayong makasalanan, at dinidiktahan tayo ng ating pusong makasalanan. Yun ang ating point na kung saan nandoon tayo. Doon sa salita ni isa sa mga favorite preachers ko, preacher na sa nakaraan, hindi na siya nagpipreach kayo, matanda na, si Pastor Albert Martin ng Trinity Baptist Church sa New Jersey. Yung pastor din, Pastor Steve Hochmeyer. Sabi niya doon sa kanyang, may maliit na booklet, we have a bad record and bad heart. Yan daw ang kalagayan natin. Meron tayong bad record. That's our status. Hindi na-discuss kanina doon sa ating Sunday school na yung katatayuan. No? Because of the sin of Adam, yan ang kalalagayan natin. Makasalanan tayo. Guilty in the sight of God. But not only that, merong original sin. Yun yung ating kalalagayan. May corruption sa ating mga puso. We have a bad record and we have a bad heart.
We are under God's condemnation due to sin. And not only that, brethren, sin is all over our lives. Ang kasalanan nandito sa buong pagkatao natin. Kaya nga, there's another point that we need to occupy as a sinner. At yung point na yon na dapat i-occupy natin, exactly opposite doon sa point na meron tayo ngayon. Sapagkat yung point na dapat i-occupy natin ay yun yung point of freedom. Yung kalalagayan natin, point of bondage. Nasa kalalagayan tayo na alipin ng kasalanan. Pero pag nakarating tayo ron, yun ang kalalagayan naman ng kalayaan sa kasalanan. Yung point na yun na dapat marating natin, yun yung point ng spiritual life and everlasting life as opposed to the point na ino-occupy ng mga makasalanan spiritually dead because of trespasses and sin. Yung point na yon na dapat ma-occupy natin is a point of peace with God. While yung point na ino-occupy natin bilang makasalanan is a point of being hostile to God. Kalaban natin ang Diyos at kaaway natin ang Diyos. And to occupy that point necessitates a way. Right? Para makarating tayo dun sa point na yun na sinasabi ko, kailangan ng daan. And that's lead me to my second heading. The Savior as the way. Jesus is the way. To take us from this point to that point. Verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kung ang daan, ang katotohanan, ang buhay, walang makarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Now, gusto ko lang magpaliwanag na sana hindi kayo ma-confuse, mga kapatid, no? I will not explain it in detail because meron tayong Lord's Supper ngayon. I believe na itong statement ng Panginoong Kristo na ito, I am the way, the truth, and the life, hindi siya coordinated statement. Ang emphasis ng statement ay Jesus is the way. No? Kasi madalas, kino-coordinate yan. At ako, nag-preach na rin ako dati. First point, Jesus is the way. Second point, Jesus is the truth. Third point, Jesus is the life. I don't think it is coordinated, brethren. Sa pag-aaral ko ng Bible, I come to the point na I don't think it is a coordinated na pantay-pantay. Ang emphasis talaga dito, Jesus is the way. No? The main point is Jesus is the way. The predominant point is that Jesus is the way. And being the way, Jesus is the way, and being the truth and the life are all just part of Him being the way. No? Ang pagiging totoo, sabi niya, ako ang katotohanan at ako ang buhay, ay bahagi iyon ng pagiging daan ng Panginoong Kristo. By being the way, He is the truth. And by being the way, He can give life. Bilang siya ang daan, maiintindihan natin ang katotohanan. Bilang siya ang daan, masusumpungan natin ang buhay. So the main issue here is Jesus is the way. Now, as you see in this passage, just to prove it via context, tingnan nyo kung bakit ko nasabi yan. Verse 4, you know the way, sinabi, to where I am going. Verse 5b, how can we know the way? Verse 6, Jesus said to him, I am the way. So makikita natin, ang issue talaga ng verse is Jesus is the way. And Jesus is the truth and the life is part of His being the way. Tayo mga bulag,
at hindi natin nakikita ang katotohanan at ang totoo nating pangangailangan, tayo'y mga patay spiritual at wala tayong magawa sa ating kalalagayang ito. Ngunit si Jesus ang daan. At kung makilala natin si Jesus, malalaman natin ang katotohanan patungkol sa Kanya. At kapag nakilala natin si Jesus, masusumpungan natin ang buhay na ibibigay niya. So, yun po ang gusto ko lang bigyan din. Maybe we can discuss this some other time. But I believe that the main issue here is that Jesus is the way. And being the truth and being the life is just part ng pagiging way ng ating Panginoong Kristo. There is a marvelous transformation, no, from death to life. Ang ginagawa ng Panginoong Kristo being the way. So Jesus is the way to understand the truth, and Jesus is the way to obtain life. Jesus is the way. The Savior as the way. Now, the third headings and the last, ang bilis ano? So una, nakita natin the significance of the way. The way connects from one point to another point. The Savior as the way. Jesus is the way to know the truth and to obtain life. And number 3, the singularity of the way. The singularity of the way. Now, alam nyo, pag pumunta kayo sa isang lugar, halimbawa, punta kayo sa Tagaytay, maraming daan patungo ng Tagaytay. Tama ba? Pwede kang dumaan dito sa Aguinaldo, pwede kang dumaan dito sa Santa Rosa, at meron pang iba atang daan na hindi ko alam. Pupunta ka ng Baguio, akyat ka ng Baguio, pwede sa Cannon Road, no? Kung gusto mong matamaan ng mga bato galing sa taas. Merong Marcos Highway, merong Nagilian, yan mga madalas ko na nadaanan. Meron pa yatang daan na, ewan ko kung nadaanan na ito ni, bago lang itong daan na yan eh. May nagsabi sa akin yung, ang pangalan ng daan, Asin Nangalisan San Pascual Road. Napaka-steep daw yung daan na yan. No, galing sa La Union patungo ng Baguio. Maraming daan patungo ron, no, sa Baguio. Maraming daan paakyat ng Baguio. Pero sa usapin ng pagtungo sa langit, sa usapin na makarating sa tahanan ng ating Ama, there is only one way. The singularity of the way. There is only one way, and that is the Lord Jesus Christ. No one comes to the Father except through me. Alam niyo, maraming mga tao, very upset sila dyan. Pag sinabing, there is only one way to heaven. There is only one way to be accepted before the Holy God. Very upset si mga tao dyan. Dami ko na nakausap na kanyan. Parang ang feeling nila, masyado naman kayong, you're trying to manipulate things, no? Parang masyado kayong exclusivist. Pero yun ang turo ng Bible eh. Walang na ibang daan. Walang ibang daan patungo doon. Kundi si Jesus Christ lang. Although marami na-upset kasi ang tao, gusto nila, meron silang ambag lagi pagdating doon sa lahat ng bagay na meron, di ba? Lalo na sa kaligtasan. Alam mo, normal sa isang tao na pag meron kang ambag, ipagmamalaki mo eh. Na matin ako ng isang anniversary, church anniversary, no. So napilitan lang ako na pumunta doon sa harapan, tinawag kasi kami. Ang ayoko talagang pumunta, sobrang haba ng kantahan. So gumaabot na ng 1 oras at kalahati, talagang nalagay yung mga tao. Sabi ko, siyempre kagagaling ko lang dito. Meron lang kasi gusto kong makita yung kaibigan ko na nandoon. So napunta kami, pagdating ako, haba ng kantahan. Sabi ko, doon ako sa likod. Kaso mo, tinawag kami. Dito kayo, Pastor George. Saka naman si Lisa, si Lisa, nandun din, siyempre. No? Gusto niya nang tumupo hindi siya makaupo Kasi talagang, parang matindi yung orkestra, no? Yung isang kasama, lumabas kasi parang sasabog na yung ulo sa lakas ng tugtugan Anyway, sige, nandun kami. Habang may kinakanta na pa, ulit-ulit yung kanta,
No, paulit-ulit yung kanta eh. Siguro isang kanta, mga ano yan, mga siguro uulitin nila yung isang kanta ng mga kung di ako nagkakamali, mga 10 beses yata. Ano? Once again, once more. One more time. Paulit-ulit lang eh. Oh, totoo lang. Tapos, nung may kinakanta na, no? Habang kinakanta, sabi ko na, hindi ko na napapansin. May sa screen naman yung kanta, biglang bubulong sa akin yung ano, yung ano, alam mo ba ako nag-compose niyan? Tapos, alam mo ba na yung ano, yung lyrics niyan sa akin ang galing. Bulong ng bulong sa akin. Gusto laging may ambag ang tao, no? No? Parang gusto mong may bahagi ka lagi. At minsan ganyan din sa usapin ng kaligtasan, gusto ng tao may bahagi siya, kaya pag tinanong mo, paano mo natitiyak na pumunta ka ng heaven? Mabait naman ako eh. No? Wala naman akong inape. Diba? Nung araw, ganyan, pag may in-interview kami rito eh, paano mo natiyak na ikaw ay ligtas? Wala akong inape, pastor. Ha? Wala ako diba? Gusto mo meron kang bahagi. Meron kang ambag. Malinaw sa Bible that Jesus is the only way to God. Wala kang bahagi. Wala kang ambag. Maging yung pananampalataya mo, bigay rin ng Diyos. Maging yung kakayanan mo magsisi, binigay rin ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang isang patay espiritual, wala siyang maiaambag sa harapan ng isang Diyos na banal. Wala siyang pwedeng maibahagi para siya ay magkaroon ng kaligtasan. Si Jesus lang ang daan. Jesus is the only way for Jesus is the only righteous person who ever lived. And He is the only person who is acceptable to God. Di ba? Wala nang ibang tatanggapin ng Diyos. Kundi si Jesus lang. Kaya nga nung binabautismohan si Jesus ni Juan, anong sinasabi ng Ama doon sa langit? Narito. No? Ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Wala nang ibang kinalulugdan ng lubos ang Diyos, kundi ang kanyang anak. No? Kaya wag mo sasabihin, alam mo, lakas ko kasi kay Lord eh. Huh. Siguro nakita niya, mabait ako, mabait ang... Hindi nalulugod ang Diyos sa iyo. Kahit anong dami na ginawa mong kabutihan dahil ikaw ay makasalanan. Ang kinalugdan lang talaga ng Diyos ay ang kanyang anak. Kaya kailangan nating magyakapin ang kanyang anak. Kinakailangan nating tanggapin ang kanyang anak. Kinakailangan nating panampalatayanan ang kanyang anak sapagkat siya lamang ang katanggap-tanggap sa Diyos para ikaw ay tanggapin niya sa kanyang harapan. Si Jesus lamang ang naghandog ng katanggap-tanggap na sakripisyo sapagkat siya lamang yung blameless and sinless. Wala nang iba. Kaya nga, baka meron akong kinakausap dito, na sa tingin mo, meron ka pang ibang naiisip na daan para makarating ka sa heaven. Meron ka pang nakiisip na ibang daan para makarating sa Father's house. No? Get out of other ways and accept the only way. Tama? And yung only way na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. At tayo mga Christian, nararito ngayon, salamatan natin ang Panginoon. Sapagkat kung hindi niya ipinaunawa sa atin ito, tulad din tayo ng mga tao sa mundo, confused. Alam niyo yung salitang sa English na oblivious. Oblivion. No? Nakakita na kayo ng ganyan? Oblivion, naglalakad eh. Hindi, daming mga sasakyan eh, parating, parang walang nakita. No? Tawag doon ay oblivion. Ganyan din tayo, tulad din ng karamihan. Mapapahamak. Pasalamatan natin siya sapagkat ipinaunawa niya sa atin kung sino ang totoong daan. At hindi lang yon, tinulungan niya tayo na lumakad sa daan na yan patungo doon sa tahanan ng Ama. Di ba? Pasalamatan natin siya. At yung pasasalamat natin na yan ay may papakita natin sa pamamagitan ng ating matapat na pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mong ito.
na aming napagbulay-bulayan, gano'n man kasimple at maaring ang mga talatang ito ay matagal na naming naririnig, nababasa, pero sana ay nagkaroon ito ng sariwang mensahe sa aming lahat ngayon. Purihin ang iyong pangalan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.